Nagsimula ang lahat sa isang alog. Hindi. Hindi yun simpleng alog. Isang marahas na pagyugyog na sinundan ng nakabibinging tunog ng parang nabibiyak na metal. Agad na napakapit ng mahigpit si Ara sa leather na upuan ng kanilang private jet. Sa isang iglap, ang marangya at payapang biyahe mula Makati patungong Davao ay naging isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Anong nangyayari? Sigaw ng kanyang ate na si Cassandra, ang paborito ng kanilang ama, habang nanginginig ang boses nito sa takot. Ang bunso naman nilang si Bella ay humahagulgol na sa tabi ng bintana. Pero hindi sa kanila nakatuon ang pansin ni Ara. Nakatingin siya sa kanilang ama, ang makapangyarihang si Don Alejandro, ang hari ng kanilang pamilya. Ang lalaking kailanman ay hindi niya nakitang natinag o natakot. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita ni Ara ang takot sa mga mata ng kanyang ama. Ang kulay ng mukha nito ay parang papel sa putla habang kinakausap nito sa intercom ang piloto. Pero tanging pira-pirasong salita at static lang ang kanilang naririnig. Ito na ba ang katapusan? Dito na ba magtatapos ang lahat? Ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan ng kanilang pamilya, lahat ay maglalaho sa gitna ng kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang. Isang boses na kalmado at buo, taliwas sa sigawan at pag-iyak na pumupuno sa loob ng eroplano. "Sir, excuse me po." Napalingon si Ara, isang lalaki ang nakatayo sa pasilyo. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng isang delivery company, may mantsa ng grasa sa manggas at bahagyang gusot na. Hindi siya nababagay sa karangyaan ng lugar na ito. Paano siya nakasama sa flight na ito? "Sino ka? Umalis ka dyan!" Utos ng kanyang ama. Bumalik ang bahagyang awtoridad sa boses nito. Pero hindi natinag ang lalaki. Dire-diretso itong lumapit sa crew na nagkakagulo malapit sa cockpit. "Mekaniko po ako dati. Baka makatulong ako. Nasaan ang toolbox?" Tanong nito. Ang bawat salita ay may bigat at katiyakan. Walang nakasagot sa una. Lahat ay tulala sa kanya. Isang delivery boy, isang mekaniko. Anong magagawa niya? Pero may kung anong kapangyarihan sa kanyang presensya. Sa gitna ng kanilang pagpapanik, siya lang ang tanging matatag na bato. Agad na itinuro ng isang flight attendant ang isang kompartimento. Binuksan ito ng lalaki at mabilis na kinuha ang mga kagamitan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Bawat galaw niya ay kalkulado. Pinanood siya ni Ara. Habang ang buong mundo nila ay gumuho, ang lalaking ito ay gumagalaw na may layunin. Nakita niya ang kanyang mga kamay, may kalyo at mga gasgas, mga kamay ng isang manggagawa. Ngunit ang bawat pagpihit niya sa tornilyo, ang bawat pagkonekta niya sa mga kable sa isang bukas na panel sa sahig ng eroplano, ay tiyak at walang pag-aalinlangan. At ang kanyang mga mata, iyon ang hindi malimutan ni Ara. Kalmado, nakapokus, na para bang ang nagwawalang eroplano ay isa lang sirang relo na kailangan niyang kumpunihin. Hindi niya inalintana ang patuloy na pag-alog o ang mga sigaw sa kanyang paligid. May sarili siyang mundo sa maliit na espasyong iyon, at sa mundong iyon, siya ang may kontrol. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay puno ng panalangin at takot. Hanggang sa unti-unting nabawasan ng pag-alog, ang nakabibinging tunog ng makina ay naging isang pamilyar at matatag na ugong. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa cabin. Napahawak sa dibdib ang kanyang mga kapatid. Napasandal sa kanyang upuan ang kanyang ama. Tila ngayon lang naramdaman ang pagod at tensyon. Ligtas sila. Dahan-dahang tumayo ang lalaki mula sa pagkakaluhod. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay na may bahid ng grasa. Walang ngiti. Walang pagmamayabang. Tumingin lang siya sa piloto na ngayon ay nakanganga sa kanya at tumango. Tapos na ang trabaho niya.
Si Ara ay hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa lalaking iyon, sa simpleng bayaning ito na nagligtas sa kanilang lahat. Sino siya? Makalipas ang halos isang oras, ligtas na lumapag ang eroplano sa isang private airstrip sa Davao. Habang sila ay bumababa, nanginginig pa rin ang mga tuhod. Sinalubong sila ng mga staff. Ngunit bago pa man makalayo ang lalaking nagligtas sa kanila, hinarang siya ni Don Alejandro. Nakatayo si Ara sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. Aasahan niyang isang mahigpit na yakap o isang taos-pusong pasasalamat ang ibibigay ng kanyang ama. Ngunit mali siya. Tiningnan ni Don Alejandro ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagsusuri, hindi ng pasasalamat. Ang tingin na ibinibigay niya sa kanyang mga empleyado, hindi sa isang tagapagligtas. Magaling ang ginawa mo, sabi ng kanyang ama sa isang malamig at business-like na tono. Trabaho lang po na mailigtas ang lahat. Simpleng sagot ng lalaki. Humakbang palapit si Don Alejandro. Isang ngisi ng kapangyarihan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sabihin mo sa akin, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na sanay mag-utos. Magkano ang kailangan mo? Magkano ang kailangan mo? Narinig ni Min ang tanong. Isang tanong na simple pero parang sampal. Hindi, mas malala pa sa sampal. Parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Ginigising ang lahat ng mga demonyo mula sa kanyang nakaraan. Ang mga demonyo na pilit na niyang ibinabaon sa bawat pagbubuhat ng kahon, sa bawat pagpedal ng bisikleta, sa bawat araw ng simpleng pamumuhay. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa maruming semento ng airstrip at sinalubong ang mga mata ni Don Alejandro. Nakita niya roon ang lahat ng kinasusuklaman niya sa mundong tinalikuran niya. Ang pagmamataas, ang paniniwalang lahat ng bagay at lahat ng tao ay may katumbas na presyo. Wala akong kailangan mula sa inyo, sagot ni Min. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa paligid nila. Isang bahagyang tawa ang kumawala sa mga labi ng matandang lalaki. Huwag ka nang mahiya, iho. Bihira akong maging galante. Sabihin mo lang, isang tseke, isang posisyon sa kumpanya ko, pangalanan mo lang. Tumingin si Min sa likod ni Don Alejandro. Nakita niya ang 3 anak nito. Ang 2 mas matanda ay nakatingin sa kanya na may halong pandidiri, na para bang isa siyang insekto na naligaw sa kanilang magarang handaan. Ang kanilang mga mata ay sumisigaw ng parehong mensahe. Sino ka para kausapin ang ama namin ng ganyan? Ngunit ang pangatlo, ang babaeng tahimik lang kanina sa eroplano, ay iba ang tinititigan. Nakita niya sa mga mata nito ang hiya, ang pag-aalala, ang pasasalamat na hindi masabi. Iyon si Ara. Sandali siyang natigilan sa tingin nito, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang damdaming iyon. Lahat sila ay pare-pareho. Ipinanganak sa ginto, hindi kailanman mauunawaan ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili. Mukhang magaling ka sa makina. Pagpapatuloy ni Don Alejandro, hindi napapansin ang katahimikan ni Min. Bigyan kita ng isang hamon. Kung kaya mong ayusin ulit ang eroplanong yan, sa harap ko, para mapatunayan mong hindi lang yon tsamba. Bibigyan kita ng isang bagay na mas malaki pa sa pera. Humakbang ito palapit. Ang boses ay bumaba, na parang isang demonyong nag-aalok ng isang kasunduan. Pwede mong piliin ang isa sa mga anak ko, maging asawa mo. Kasabay ng mga salitang yon ay ang nanlalaking mga mata at sabay-sabay na protesta ng 2 mas matandang kapatid. Papa! Ngunit si Min ay hindi na nakarinig ng iba pa. Ang huling salita, ang tumatak sa kanyang isipan. Isang alok na hindi lang insulto sa kanya, kundi sa mismong mga anak nito. Ganoon na lang ba ang tingin niya sa lahat? Mga kasangkapan? Mga premyo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Min. Ngayon, malinaw na ang lahat. Don Alejandro, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Kanina,
Habang nasa ere tayo, naisip ko, ang buhay pala ay walang presyo. Tumingin siya sa mga mata ng bilyonaryo, walang bahid ng takot. Ganoon din po ang dignidad ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran na niya ang mga ito. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang kabulukang nakabalot sa magagandang damit. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata nilang lahat na nakatutok sa kanyang likuran. Sandali! Narinig niya ang boses ng babae, si Ara. May pagmamadali at pakiusap sa tono nito, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, papalayo sa airstrip, papalabas sa gate, pabalik sa magulo at maingay na mundo kung saan siya nabibilang. Ang paglalakbay pabalik sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Maynila ay malabo. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa sakit ng nakaraan na pilit binuksan ng aroganteng bilyonaryo. Pagdating niya sa kanyang apartment, isinandal niya ang kanyang pagod na katawan sa pinto at pumikit. Ang katahimikan ng kwarto ay isang malaking kaibahan sa kaguluhan ng kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang tanging marangyang bagay sa loob ng kwartong iyon. Hinila niya ang isang maliit at luma na kahon mula sa ilalim nito. Ang kahoy ay gasgas na at ang kandado ay may kalawang na. Pero ito ang nag-iisa niyang kayamanan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa ibabaw ng isang pelus, na kupas na, ay isang gintong medalya. Nakaukit dito ang mga salita. Aeronautical Engineer of the Year. Isang paalala ng buhay na mayroon siya dati. Isang buhay na ninakaw sa kanya. Maingat niyang inangat ang medalya. Sa ilalim nito ay isang kapirasong papel ng dyaryo na ninilaw na sa katagalan. Ang mga letra sa headline ay bahagyang nabubura na, ngunit para kay Min, ang mga salita ay kasing linaw ng araw na una niya itong nabasa. Batang-batang inhinyero, sinibat sa trabaho matapos ang eskandalo sa paggawa ng makina ng eroplano. Ang hapunan sa mansyon ng mga Alejandro ay palaging isang seremonya. Ang mahabang lamesa na gawa sa Narara ay napupuno ng mga pinakamasasarap na pagkain. Kumikinang ang mga kubyertos na pilak sa ilalim ng ilaw mula sa dambuhalang chandelier, at ang mga katulong ay tahimik na gumagalaw sa paligid na parang mga anino. Ngunit para kay Ara ngayong gabi, ang lahat ng karangyaan ay parang isang hawla. Ang pagkain ay walang lasa. Ang katahimikan ay nakabibingi. Nakausap ko na ang mga investigador. Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Isang simpleng mechanical failure. Sinisigurado kong may mananagot. Walang sumagot. Si Cassandra ay abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, habang si Bella naman ay parang wala sa sarili. At isa pa, dagdag ni Don Alejandro, at ibinaba nito ang kanyang baso ng wine ng may puwersa. Ayoko nang maririnig pa ang pangalan ng delivery boy na yun sa pamamahay na to. Malinaw ba? Ang tanong ay para sa lahat. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Ara. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Tumango lang siya, pero sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Isang delivery boy? Ganoon na lang ba yon? Ang lalaking nagligtas sa kanilang buhay ay isa na lang ngayong bawal na paksa. Hindi niya matanggap ang imahe ng lalaking iyon, ang kalmado niyang mga mata, ang tiyak niyang mga galaw, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang mga salitang binitawan nito sa kanyang ama, "Ang dignidad ko po ay walang presyo," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon, isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati, ang pagsuway. Hapon na nang palihim niyang kinausap si Mang Boy, ang kanilang pinagkakatiwalaang family driver sa loob ng 20 taon. "Mang Boy," bulong niya habang nasa loob sila ng garahe. May ipapahanap po sana ako sa inyo."
Nag-aalangan siyang inabot ang isang papel kung saan nakasulat ang pangalan ng delivery company na nakita niya sa uniforme ni Min. Yung lalaki po sa eroplano. Gusto ko lang po sanang malaman kung saan siya nagtatrabaho para lang po makapagpasalamat ako ng personal. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Mang Boy. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang maunawaing nangiti ang gumuhit sa mukha nito. Sige po, Ma'am Ara. Ako na po ang bahala. Kinabukasan, habang papunta siya sa isang charity event na kailangan niyang puntahan para sa imahe ng pamilya, iniabot sa kanya ni Mang Boy ang isang maliit na piraso ng papel, isang address. Diyan po ang terminal nila, Ma'am Ara. Madalas po siyang nandoon ng ganitong oras para magkarga. Pinigilan ni Ara ang pintig ng kanyang puso. Salamat po, Mang Boy. Pwede po ba? Pwede po ba tayong dumaan doon? Saglit lang po. Ang mamahaling itim na sasakyan ay huminto sa isang eskinita sa isang magulo at maalikabok na bahagi ng Maynila. Mula sa loob ng malamig at may tinted na bintana, kitang-kita ni Ara ang ibang mundo. Isang mundong puno ng ingay ng mga busina, tawanan ng mga taong nagkakape sa bangketa at amoy ng inihaw at usok. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya siya, si Min. Nakasandal siya sa isang delivery van, tumatawa habang kausap ang isang kapwa driver. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha na pinapawisan, pero ang nangiti sa kanyang mga labi ay totoo. Walang pagkukunwari, masaya siya. Naramdaman ni Ara ang isang kirot sa kanyang dibdib. Ang buhay niya ay puno ng lahat, pero kailan siya huling tumawa ng ganoon? Ang buhay niya ay protektado at perpekto, pero bakit parang mas malaya ang lalaking ito na nabubuhay sa gitna ng alikabok at init? Pinanood niya ito habang kinukumpuni nito ang side mirror ng isa pang van. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay pa rin. Kahit na sa simpleng gawain, pinanood niya itong uminom ng tubig direkta mula sa pitzel, walang arte, walang pag-iingat. At sa bawat sandaling iyon, mas lalo lang lumalalim ang agwat sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Ang mundo niya ay gawa sa porselana at kristal. Maganda, pero babasagin. Ang mundo niya ay gawa sa bakal at pawis. Mahirap, pero totoo. Ma'am Ara, aalis na po ba tayo? Tanong ni Mang Boy. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Baka po malaman ito ng papa ninyo. Naramdaman ni Ara ang pamilyar na takot. Ang takot na kumokontrol sa buong buhay niya. Pwede siyang umalis ngayon din. Pwede siyang bumalik sa kanyang ligtas at malamig na hawla at kalimutan na lang ang lahat. Pero hindi niya kaya. Hindi pagkatapos makita ang katotohanan ito. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang hininga ng isang taong handa ng tumalon. Hindi po, Mang Boy, sabi niya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang katatagan sa sarili niyang boses. Bababa po ako. Bago pa man makasagot si Mang Boy, binuksan na ni Ara ang pinto ng sasakyan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hinalinhan ng bigla ang init at alikabok ng kalsada. Ang mamahalin niyang sapatos ay lumubog ng bahagya sa maalikabok na lupa. Naramdaman niya ang mga mata ng ibang mga driver na nakatingin sa kanya. Isang mamahaling bulaklak na biglang tumubo sa gitna ng sementadong gubat. Hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Naglakad siya palapit. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Habang papalapit, mas naririnig niya ang tawanan nila. Mas naaamoy niya ang pawis at langis. Mas nakikita niya ang realidad ng buhay nito. Nasa likuran na siya ni Min. Abot kamay na lang niya ito. Huminto siya. Nag-ipon ng lakas ng loob. Excuse me, sabi niya. Ang boses ay mahina at nanginginig. Huminto sa pagtawa si Min. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga kilay ay magkasalubong sa pagtataka. At nang makita siya nito,
Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Napalitan yon ng gulat, pagkalito, at isang bakas ng pag-iingat na hindi niya nakita sa eroplano. Para siyang isang hayop na biglang nakakita ng panganib sa kanyang teritoryo. Biglang nahiya si Ara sa ilalim ng kanyang matalas na tingin. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bag na para bang isa yung kalasag. Si Min ay nagpupunas ng pawis sa kanyang braso nang marinig niya ang isang pamilyar. Bagamat mahinang boses, lumingon siya at natigilan. Ang babae mula sa eroplano. Si Ara. Nakatayo sa gitna ng kanilang magulong terminal, suot ang kanyang eleganteng damit at mamahaling sapatos na para bang isang anghel na naligaw mula sa langit at napadpad sa lupa. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Napayuko si Ra, tila natakot sa kanyang tono. Gusto ko lang. Huminga ito ng malalim at muling itinaas ang kanyang tingin. At sa pagkakataong ito, nakita ni Min ang determinasyon sa mga mata nito. Gusto ko lang magpasalamat ng maayos. Ang mga salitang iyon, gusto ko lang magpasalamat ng maayos, ay lumutang sa maalikabok na hangin sa pagitan nila. Pinakatitigan ni Min si Ara. Hinanap niya ang anumang bakas ng pagkukunwari, ng pang-iinsulto na katulad ng sa kanyang ama. Pero wala siyang nakita. Tanging sinseridad at isang pahiwatig ng takot. Takot sa kanya o takot sa sitwasyon, hindi niya tiyak. Itinayo niya ang pader sa paligid niya. Isang pader na binuo ng masasakit na karanasan at pagkabigo. Narinig ko na ang pasasalamat mo sa airstrip. Malamig niyang sagot. Sapat na yon. Pwede ka nang umalis, hindi ka bagay dito. Ang bawat salita ay matulis, idinisenyo, para saktan siya, para itaboy siya palayo. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito, pero hindi ito umalis. Sa halip, humakbang pa ito palapit. Iniangat nito ang isang paper bag na dala-dala nito. Hindi po kasi tama yung ginawa ni Papa, sabi nito sa isang mahinang boses, pero may diin. Ang pera. Hindi po yon ang tamang paraan para magpasalamat. Inabot nito sa kanya ang paper bag. Nag-atubili si Min. Anong pakulo na naman to? Isa bang mamahaling relo? Susi ng kotse? Ito lang yung paraan na alam ko para magpasalamat. Pagpapatuloy nito. Ako po mismo ang nagluto niyan. Napatingin si Min sa paper bag, tapos sa mga mata ni Ara. Isang lunchbox. Hindi pera. Hindi material na bagay, pagkain. Isang bagay na simple, personal, at pinaghirapan. Gumuho ang isang piraso ng pader na itinayo niya. Hindi pa rin niya ito tinanggap. Hindi ko kailangan iyan. Please, pakiusap ni Ara. At sa pagkakataong yon, narinig ni Min ang panginginig sa boses nito. Kahit tanggapin mo lang. Pagkatapos, aalis na ako. Pangako. Nagbuntong hininga si Min. Isang tunog ng pagkatalo. Dahan-dahan niyang kinuha ang paper bag mula sa mga kamay nito. Magaan ito, pero parang ang bigat-bigat sa kanyang kamay. Isang ngiti, isang maliit at nahihiyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. At sa isang iglap, hindi na siya si Ara Alejandro, ang anak ng bilyonaryo. Siya na lang si Ara, ang babaeng nagluto para sa kanya. May upuan doon? Sabi ni Min, tumuturo sa isang lumang sementadong bangko sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pwede kang maupo muna bago ka umalis. Baka hinahabol mo pa ang hininga mo. Tumango si Ara at naunang naglakad. Sumunod si Min. Pinapanatili ang distansya sa pagitan nila. Umupo sila sa magkabilang dulo ng bangko. Ang katahimikan ay puno ng mga bagay na hindi masabi. Bakit? Basag ni Min sa katahimikan. Napalingon si Ara. Bakit po? Bakit ka nandito? Delikado para sa'yo. Yumuko si Ara at pinaglaruan ang mga daliri. Hindi ko po alam. Siguro dahil kailangan kong gawin ang tama at dahil gusto kong humingi ng tawad para kay Papa.
Tumingin ito sa kanya at siguro gusto lang kitang makita ulit. Ang huling mga salita ay halos isang bulong pero narinig iyon ni Min ng malinaw at sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang bagay na matagal nang hindi niya nararamdaman ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiti, hindi isang mapait na ngisi o isang sarkastikong tawa. Isang totoong ngiti. Naramdaman niya ang pag-angat ng mga sulok ng kanyang bibig. Isang pakiramdam na halos banyaga na. Nakita yon ni Ara at ang kanyang mga mata ay tila mas nagliwanag. Ang ngiting iyon ang nagbukas ng isang pinto sa pagitan nilang dalawa. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, ang init ng panahon, ang traffic sa EDSA, ang paborito nilang pagkain. Walang tungkol sa eroplano, walang tungkol sa kanyang ama. Tanging sila lang dalawa. Ngunit ang mga sandaling ninakaw ay hindi nagtatagal. Isang marangyang itim na kotse ang humarurot at biglang huminto sa harap nila. Ang mga gulong ay umikit sa alikabok. Ang pinto sa passenger side ay bumukas at isang malaking lalaki na nakasuot ng barong ang bumaba. Ang bodyguard ng pamilya nila. Agad na nanigas si Min. Bumalik ang pader, mas mataas at mas matibay kaysa dati. "Ma'am Ara," sabi ng lalaki sa isang magalang ngunit matigas na boses, "pinapasundo na po kayo ni Don Alejandro." Ang mukha ni Ara ay namutla. Ang lahat ng buhay at kislap sa kanyang mga mata kanina ay biglang naglaho. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nanginginig. Tumayo rin si Min. Naramdaman niya ang pamilyar na galit na kumukulo sa loob niya. Ang galit ng isang taong walang kapangyarihan. "Ara," sabi niya. Ang pangalan nito ay kakaiba sa kanyang dila. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. "Sorry, Min. Kailangan ko nang umalis." Naglakad ito papunta sa kotse na parang isang bilanggo na dinadala pabalik sa kanyang selda. Bago ito pumasok, lumingon ito sa huling pagkakataon. Walang salitang namutawi, pero nabasa ni Min sa kanyang mga mata ang lahat. Ang pasasalamat, ang panghihinayang, ang takot. Sumara ang pinto ng kotse at mabilis itong umalis. Nag-iwan ng alikabok na siya ring humarang sa kanilang dalawang mundo. Naiwan si Min na nakatayo doon, mag-isa. Ang init ng kanilang pag-uusap ay napalitan ng lamig ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang kamay. Hawak pa rin niya ang paper bag. Ang nag-iisang ebidensya na ang lahat ng nangyari ay totoo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng sumuway sa kanyang ama para lang sa isang lunchbox. Anong mangyayari sa kanya pag-uwi? Sa loob ng marangyang mansyon, ang sagot sa tanong na yon ay dumating sa anyo ng isang malakas na sampal. Sinalubong ni Don Alejandro si Ara sa may pintuan. Ang mukha ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. "Saan ka galing?" "Papa." Plak! Tumama ang palad nito sa kanyang pisngi. Ang sakit ay biglaan at matalas. Pero mas masakit ang kirot sa kanyang puso. "Dinudumihan mo ang pangalan ng pamilyang ito." Sigaw ng kanyang ama. Ang bawat salita ay parang latigo. "Ipinagbabawal ko na sa iyong makipagkita sa basurang yon. Narinig mo ba ako?" Hawak ang namumula niyang pisngi. Tumulo ang mga luha ni Ara. Tumango siya, hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa pagkatalo. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, isang bagong damdamin ang nagsisimulang sumibol. Hindi takot, kundi paghihimagsik. Kinabukasan, naramdaman ni Min ang bigat ng galit ni Don Alejandro. Hindi ito dumating na parang kulog. Dumating ito ng tahimik, tuso at walang awa na parang isang ahas na gumagapang sa dilim. Nagsimula ito sa kanyang trabaho. Pagdating niya sa terminal, sinalubong siya ng kanyang manager, si Kuya Roldan, isang mabait na taong may malaking tiyan at mas malaking puso. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay hindi mapinta. "Min, pasensya na," sabi nito.
Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tumawag ang head office. Pinapatanggal ka na raw nila. Kumunot ang no ni Min. Bakit daw, Kuya Roldan? Wala naman akong palya sa trabaho. Umiling si Kuya Roldan. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala silang sinabing dahilan. Basta orders from the top daw. Alam mo na, may mga nabangga kang hindi dapat banggain, anak. Hindi na kailangan pang hulaan ni Min kung sino. Si Don Alejandro. Ang kapangyarihan nito ay parang galamay ng pugita, abot kahit saan. Tinanggap niya ang balita nang walang salita. Tumangulang siya, kinuha ang kanyang mga gamit at nagpaalam sa kanyang mga katrabaho na nagtataka kung ano ang nangyari. Habang naglalakad siya papalayo, naramdaman niya ang init ng kahihiyan at ang lamig ng kawalan ng katarungan. Ngunit hindi pa doon natapos. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ng kanyang landlady, si Aling Nena. Hawak nito ang laylayan ng kanyang duster. Ang mukha ay puno ng pagkabalisa. Naku, Min, iho, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. May tumawag sa akin kanina. Isang abogado raw. Sinabi na kailangan na daw paalisin lahat na nakatira dito dahil may bagong may-ari na ang building. At kailangan daw ikaw ang unang umalis. Bukas na bukas din. Ngayon, naramdaman na ni Min ang pagkulo ng kanyang dugo. Hindi na lang trabaho niya ang tinira. Pati ang kanyang tahanan. Pati ang buhay ng mga kapitbahay niya ay idinamay para lang sa isang personal na paghihiganti. Sino daw po ang bagong may-ari? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Hindi sinabi ang pangalan, iho, basta isang malaking korporasyon daw. Isang korporasyon. Ang korporasyon ni Don Alejandro. Gabi na. Nakaupo si Min sa sahig ng kanyang kwarto na papaligiran ng iilang kahon na naglalaman ng lahat ng ari-arian niya sa mundo. Ang apartment na naging kanlungan niya sa loob ng 3 taon ay babawiin na sa kanya. Ang trabahong nagbigay sa kanya ng simpleng dignidad ay kinuha na. Tiningnan niya ang luma niyang medalya at ang naninilaw na didyaryo. Ito na naman. Paulit-ulit na lang. Ang malalaki at makapangyarihan ay palaging nananalo. Palagi nilang dinudurog ang maliliit na parang mga langgam. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Dati, ang nararamdaman na niya ay pagkatalo, pagkasuko. Ngayon, ang nararamdaman niya ay galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi na niya hahayaang manatili lang sa loob niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Handa nang murahin kung sino man ang nasa kabilang linya. Hello? Min, si Ara to. Ang boses nito ay isang bulong, puno ng takot at pagmamadali. Agad na naglaho ang galit ni Min, napalitan ng pag-aalala. Ara, paano mo nakuha ang numero ko? Okay ka lang ba? Nakuha ko sa records ng kumpanya nyo bago pa nila i-block. Min, sorry. Sorry sa nangyari sa trabaho mo. Ngayon ko lang nalaman. Kasalanan ko to. Kinausap ko si Papa pero huwag mong sisihin ang sarili mo. Putol ni Min sa sinasabi nito. Ang boses niya ay mas malumanay na ngayon. Wala kang kasalanan. Ang ama mo ang may problema. Pero Min, narinig niya ang isang higpi. Natatakot ako. Para sa'yo. Isang bahagi ni Min ang gustong sabihin na huwag siyang mag-alala, na kaya niya ang sarili niya. Ngunit isa pang bahagi, ang bahaging pagod ng mag-isa, ang gustong marinig ang pag-aalalang yon. Hindi ito tungkol sa'yo, Ara. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa para dito. Laban to sa pagitan ko at ng ama mo. Huwag ka nang makialam, masasaktan ka lang. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Kailangan niyang ilayo ito. Kailangan niyang protektahan ito mula sa apoy na sisindihan niya. Umupo siya sa gitna ng kanyang mga gamit. Pinikit niya ang kanyang mga mata.
Akala niya, tapos na siyang lumaban. Akala niya, sapat na ang mamuhay ng tahimik. Ngunit tinuruan siya ni Don Alejandro ng isang mahalagang leksyon. Kahit gaano ka pakatago, kung gusto kang tapakan ng mga makapangyarihan, tatapakan ka nila. Kaya ngayon, hindi na siya magtatago. Tatayo na siya. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number na naman. Inisip niyang si Ara ulit iyon. Pero sinagot pa rin niya. Ano na naman? Inis niyang sabi. Isang matandang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar. Isang boses mula sa nakaraan na hindi na niya inaasahang maririnig pang muli. Min? Anak, ikaw ba yan? Natigilan si Min. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses ng nag-iisang taong naniwala sa kanya noong tinalikuran na siya ng buong mundo. Professor Reyes? Halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ay parang isang panalangin. Ako nga anak, sabi ng matanda. At narinig ni Min ang ginhawa sa boses nito. Salamat sa Diyos. At nahanap din kita. Matagal na kitang hinahanap. Kailangan nating mag-usap. May nalaman ako tungkol sa kaso mo. Ilang araw ang lumipas na parang isang masamang panaginip para kay Ara. Ang mansyon ay naging isang marangyang kulungan at ang kanyang ama, ang bantay na may mga matang bakal. Bawat kilos niya ay binabantayan. Ang cellphone niya ay kinuha. Bawal siyang lumabas nang hindi kasama ang isa sa kanyang mga kapatid o isang bodyguard. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang mga balita sa telebisyon na nagpapakita ng mga tagumpay sa negosyo ng kanilang pamilya at ang mga mararangyang social event na kailangan nilang daluhan. At sa isa sa mga gabing iyon, sa isang charity ball na puno ng mga kumikinang na alahas at peking ngiti, nakilala niya ang ahas. Ang pangalan niya ay Marco Devia, bata, makisig, at CEO ng isang mabilis na sumisikat na tech company. Ipinakilala siya ng kanyang ama bilang isang mahalagang business partner. Ara, this is Marco. Marco, my second daughter, Ara. Sabi ni Don Alejandro, isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. It's a pleasure to finally meet you, Ara. Sabi ni Marco at kinuha nito ang kanyang kamay upang halikan. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri at ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa mga ito. I've heard so many great things about you from your father. Naramdaman ni Ara ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, na para bang isa siyang premyo na sinusuri kung karapat-dapat ba. Binawi niya ng marahan ang kanyang kamay. Nice to meet you too, Sir Marco. Magalang niyang sagot. Sa buong gabi, hindi siya tinantanan ni Marco. Sinundan siya nito. Kahit saan siya magpunta, nag-aalok ng inumin, nagbibigay ng mga papuri na sa pandinig niya ay walang katotohanan. Ikinuwento nito ang kanyang mga tagumpay sa negosyo, ang kanyang mga mamahaling sasakyan, ang kanyang mga paglalakbay sa buong mundo. Pero habang nagsasalita ito, ang isip ni Ara ay nasa ibang lugar. O mas tamang sabihin, nasa ibang tao. Ini-imagine niya si Min. Ano kaya ang sasabihin ni Min kung narito siya? Siguradong tatawanan lang niya ang pagyayabang ni Marco. Alam mo, Ara, sabi ni Marco sa isang mas pribadong sulok ng ballroom habang hawak ang 2 baso ng champagne. Pareho kami ng papa mo. Naniniwala kami na sa mundong ito, kailangan mong kunin ang gusto mo kahit ano pa ang mangyari. Hindi po yata ako sang-ayon dyan, mahinang sagot ni Ara. May mga bagay po na hindi dapat pilitin. Isang nakakaintrigang nangiti ang sumilay sa labi ni Marco. Talaga? Tulad ng ano? Bago pa man makasagot si Ara, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama at ni Marco sa di kalayuan. Akala nila ay walang nakakarinig. The deal is almost sealed, Alejandro.
sabi ni Marco sa isang mababang boses. But I need your full commitment. No more skeletons from the past. Don't worry about that, sagot ng kanyang ama. That engine project issue is long buried. The scapegoat they found years ago was effective. Engine project? Scapegoat? Ang mga salita ay walang kahulugan para kay Ara, pero nag-iwan ito ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Kinailangan niyang umalis sandali para makahinga. Nagpaalam siyang magpupunta sa powder room. Habang naglalakad sa isang tahimik na hallway, nadaanan niya si Marco na may kausap sa telepono, nakatalikod ito sa kanya. No, I handled it. The young engineer was a fool, ambitious but naive. It was easy to set him up. Sabi ni Marco, at isang malamig na tawa ang narinig ni Ara. His career was ruined, but our project soared. Sometimes, you just have to eliminate the competition. Napatigil si Ara sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Young engineer. Set him up. Career was ruined. Bumalik siya sa ballroom, ang isip ay gulong-gulo. Sino ang pinag-uusapan nila? Nang gabing iyon, hindi na naman siya makatulog. Ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa library ng kanilang mansyon, isang lugar na bihira niyang puntahan. Para lang may magawa, sinimulan niyang ayusin ang mga lumang photo album at mga folder ng dokumento na nakatambak sa isang mesa. Trabaho ito ng kanyang ama na hindi pa natatapos. Habang inaayos ang isang makapal na folder, isang lumang litrato ang aksidenteng nahulog mula sa loob nito. Luma na ito at medyo kupas. Pinulot niya ito. Ang litrato ay kuha sa isang event ng isang kumpanya. Nakita niya ang mas batang bersyon ng kanyang ama at sa tabi nito ay si Marco, mas bata rin. Nakangiti sila sa kamera. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, may isa pang lalaki. Isang binatang lalaki na nakasuot ng barong, may hawak na plake ng pagkilala. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar. Pamilyar na pamilyar. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ang mga matang yon, seryoso at puno ng pangarap. Ang tindig na yon, puno ng kumpiyansa at bigla para siyang sinampal ng katotohanan. Ang binatang inhinyero sa lumang litrato ay si Min. Nagkita si Min at ang kanyang dating propesor, si Engineer Reyes, sa isang maliit at halos walang taong karinderya sa gilid ng isang abalang kalsada sa Quezon City. Ang lugar ay malayo sa karangyaan ng mundo ni Don Alejandro. Ngunit para kay Min, ito ay isang santuwaryo. Niyakap niya ang matanda. Si Professor Reyes, na may makapal na salamin at buhok na halos puti na lahat, ay parang pangalawang ama sa kanya noong nasa kolehiyo pa siya. Siya ang kumilala sa kanyang talento at siya rin ang nag-iisang tao na dumalaw sa kanya noong nasa pinakamababang punto siya ng kanyang buhay. Anak, kamusta ka na? Tanong ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang payat mo, hindi ka ba kumakain ng maayos? Isang tipid na ngiti lang ang naisagot ni Min. Umupo sila sa isang mesang plastik at umorder ng kape. Professor, ano po yung nalaman ninyo? Tanong ni Min. Hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim si Professor Reyes at inilabas ang isang manipis na folder mula sa kanyang lumang briefcase. Min, hindi ako tumigil sa pag-iimbestiga sa kaso mo simula noong araw na nangyari iyon. Alam kong inosente ka. Alam kong sinetap ka lang. Binuksan ng professor ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng mga dokumento, mga bank transfer record at mga email correspondence. Ang orihinal na disenyo ng makina mo ay napakatalino, pagpapatuloy ng matanda. Pero ang mga materyales na ginamit ng subcontractor para gawin ito ay substandard. Iyon ang dahilan kung bakit ito pumalya sa huling pagsusuri at ikaw ang sinisi nila. Pero ang tanong, sino ang subcontractor na yon?
Itinuro ni Professor Reyes ang isang pangalan ng kumpanya sa isa sa mga dokumento. Ang kumpanyang ito ang may-ari ng subcontractor at makalipas ang 1 buwan matapos kang tanggalin, ang kumpanyang ito ay binili ng isa sa mga shell corporations na pag-aari ng Devila Tech. Devila Tech? Ulit ni Min. Ang kumpanya ni Marco Devila? Siya nga, kumpirma ng propesor. At hindi lang yan. Sa panahong yon, ang Devila Tech ay nakikipag-partner sa isang mas malaking kumpanya para sa isang malaking proyekto sa aerospace. Isang kumpanyang nangangailangan ng bagong teknolohiya sa makina, tulad ng disenyo mo. Naramdaman ni Min ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang unti-unting nabubuo ang larawan sa kanyang isipan. At ang kumpanyang yon, sabi ni Professor Reyes habang itinuturo ang isa pang dokumento, isang kasunduan sa negosyo, ay ang Alejandro Prime Holdings. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Min. Alejandro, ang apelyido ni Ara. Ang apelyido ng lalaking sumira sa kanyang kasalukuyan ay siya rin palang may kinalaman sa pagsira ng kanyang nakaraan. Napayukom ang kamao ni Min sa ibabaw ng mesa. Ang galit na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay wala pa sa kalahati ng nararamdaman niya ngayon. Isang galit na hinaluan ng sakit at pakiramdam ng lubos na pagtataksil. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, Min, sabi ng propesor. Isang testimonya, isang recording, anumang mag-uugnay ng direkta kay Marco Devilla at Don Alejandro, sasabuatan. Sa sumunod na 2 araw, ginugol ni Min ang lahat ng oras niya kasama si Professor Reyes sa maliit na apartment na tinutuluyan ng matanda. Inayos nila ang lahat ng impormasyon. Gumawa si Min ng isang malaking evidence board sa pader. Kinokonekta ang mga pangalan, mga petsa at mga kumpanya gamit ang mga pulang sinulid. Ang pader ay naging isang mapa ng kanyang pagkawasak. Sa gitna ay ang kanyang pangalan. Sa isang tabi ay si Marco Devilla. At sa kabilang tabi ay si Don Alejandro. Habang abala siya sa paglalagay ng isa pang larawan sa board, may kumatok sa pinto. Inisip ni Min na baka may in-order na pagkain ng propesor. Binuksan niya ang pinto. At ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Nakatayo sa harap niya si Ara. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay namumugto. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang luma at kupas na litrato. Min, sabi nito, ang boses ay basag. Napatitig si Min sa kanya pagkatapos ay sa litratong hawak niya. Ang litrato niya, kasama si Marco at si Don Alejandro. Noong gabing tinanggap niya ang parangal na siya ring naging simula ng kanyang katapusan. Pumasok si Ara sa loob ng apartment. Ang mga mata ay nanlalaki habang tinitignan ang evidence board sa pader. Sinundan niya ang mga pulang sinulid. Mula sa logo ng kumpanya ng kanyang ama, papunta sa pangalan ni Marco Devilla. At lahat ng iyon ay nakaturo sa isang headline ng dyaryo sa gitna. Ang headline tungkol sa isang batang inhinyero na nasira ang buhay. Nag-angat siya ng tingin mula sa board papunta kay Min. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong, ng sakit, at ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na sa kanyang isipan sa isang iglap. Ang narinig niyang pag-uusap sa party, ang litrato, ang galit ng kanyang ama kay Min, ang biglaang paglitaw ni Marco. Lahat. Anong ibig sabihin nito, Min? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig na parang isang manipis na salamin na malapit ng mabasag. Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Ang tanong ni Ara ay nakabitin sa hangin, puno ng desperasyon at pagtanggi. Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Tinitigan siya ni Min. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang panginginig ng kanyang mga balikat. Isang bahagi sa kanya ang naawang bigla. Ngunit ang awa na yon ay mabilis na natabunan ng isang mas malaki at mas madilim na damdamin. Ang puot. Paano niya sasabihing hindi totoo? Ang katotohanan
ay nakapaskil sa pader sa likuran niya. Isinulat gamit ang mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Totoo lahat yan, Ara, sabi ni Min. Ang boses niya ay walang emosyon, na parang isang malamig na patalim. Ang lalaking tinatawag mong Papa, ang lalaking halos sambahin mo, isa siya sa mga taong sumira sa buhay ko. Bawat salita ay parang isang suntok na tumama kay Ara. Napahakbang siya paatras, napailing, na para bang ang pag-iling ay kayang burahin ang katotohanan. Hindi, hindi magagawa ni Papa yan. Bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa para kay Min. Dapat may paliwanag. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Min. Paliwanag? Anong paliwanag ang kailangan mo? Pera? Kapangyarihan? Ganoon lang kasimple yon sa mundong ginagalawan ninyo. Isang batang inhinyero na may magandang ideya. Isa lang siyang balakid, isang langgam na kailangang tapakan para makadaan ang mga elepante. Lumapit siya kay Ara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin pagkatapos niyan? Nawala ang lahat. Ang pangarap ko, ang pangalan ko. Naging basura ako sa tingin ng lahat. Habang ang ama mo at ang partner niyang si Marco ay nagpapakasasa sa tagumpay na ninakaw nila sa akin. Min, please, hindi ko alam. Humahagulgol na si Ara. Hindi mo alam? Sigaw ni Min. Siyempre hindi mo alam. Dahil nabubuhay ka sa palasyo mo, protektado mula sa lahat ng kabulukan ng pamilya mo. Pero ngayon alam mo na, Ara. Ano ngayon? Ipagtatanggol mo pa rin ba siya? Ang tanong na yon ang sumira sa lahat. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Ara ang sagot. Mahal niya ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat, ama pa rin niya ito. Ang kanyang katahimikan ay naging sagot para kay Min. Nakita niya ito, ang pag-aalinlangan, ang pagiging lohalyal sa dugo. At sa sandaling iyon, ang natitirang awa na nararamdaman niya para dito ay naglaho, napalitan ng yelo. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang buhay. Min, sinabi kong umalis ka na. Ngayon, ang boses niya ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at pagtatapos. Hindi kita kayang tignan nang hindi nakikita ang mukha niya. Ang dugo na dumadaloy sa mga ugat mo, dugo rin niya. Bumalik ka na sa mundo mo, Ara. Hindi ka nabibilang dito. Tinalikuran niya ito, hindi na kayang tagalan pa ang tingin sa mga mata nitong basag sa luha. Narinig niya ang mahinang tunog ng kanyang pag-iyak, ang kanyang mga paang mabigat na humahakbang papalabas, at ang pagsara ng pinto. Nang siya na lang ulit ang natira, sinuntok niya ang pader sa tabi ng evidence board. Hindi niya ininda ang sakit. Walang sakit sa kanyang kamao, ang kayang higitan ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Umuwi si Ra sa mansyon na parang isang kaluluwang ligaw. Basang-basa ang kanyang mukha sa luha. Sinalubong siya ng katahimikan ng malaking bahay. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang silya, nagbabasa ng mga dokumento. Papa, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Nag-angat ng tingin si Don Alejandro at nang makita ang itsura ng anak, kumunot ang noo nito. Anong nangyari sa'yo? Inilapag ni Ara ang kupas na litrato sa ibabaw ng mesa. Sino siya pa? Sino ang inhinyerong kasama ninyo ni Sir Marco dito? Natigilan si Don Alejandro. Tinitigan niya ang litrato at sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito na bihira niyang makita, pagkakasala. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng pamilyar na maskara ng awtoridad. Isang empleyado lang yan dati. Matagal na yan, Ara. Bakit mo ito tinatanong? Dahil siya si Min, sabi ni Ara. Ang mga luha ay muling bumuhos at sinabi niya na kayo at si Sir Marco ang sumira sa buhay niya. Pa, totoo ba yun? Tumayo si Don Alejandro. Inayos ang kanyang damit.
na para bang ang simpleng aksyon na yon ay kayang ayusin ang gusot na nabuo. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng isang basurang katulad niya. Matigas na sabi nito, sinusubukan ka lang niyang gamitin laban sa akin, laban sa pamilya natin. Pero pa, wala nang pero-pero. Putol nito. Tapos na ang usapang ito at ayoko nang marinig pa ang pangalan niya. Naiintindihan mo? Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ng kanyang ama ay wala ng bigat. Ang nakikita na lang ni Ara ay ang pag-iwas sa mga mata nito, ang kasinungalingan sa likod ng kanyang galit. Umalis siya sa opisina. Ang puso ay durog sa dalawang magkaibang piraso. Ang isang piraso ay para sa lalaking minahal niya bilang ama. Ang isa pa ay para sa lalaking nagsisimula pa lang niyang mahalin. At sa pagitan ng dalawang pirasong yon ay isang malalim at madilim na bangin ng katotohanan. Pagbalik ni Min sa apartment ni Professor Reyes kinagabihan, nakita niyang wala na ang lunchbox na bigay ni Ara sa ibabaw ng mesa. Naitanong niya sa propesor kung nasaan ito. "Ana yun ba?" sabi ng matanda. "Itinapon ko na. Panis na rin naman siguro." Tumangulang si Min. Itinapon na. Ganoon dapat. Lahat ng koneksyon, lahat ng alaala, kailangan ng itapon. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga sa madilim, hindi niya mapigilang isipin ang lasa ng pagkain na hindi na niya matitikman pa. Kinabukasan, si Don Alejandro ay nakaupo sa kanyang malawak na opisina. Ang mga bintanang salamin ay nagbibigay tanaw sa nagtataasang gusali ng Makati. Dito, sa tuktok ng kanyang imperyo, pakiramdam niya ay isa siyang Diyos. Kontrolado niya ang lahat, ang kanyang negosyo, ang kanyang pamilya, ang takbo ng mundo sa ilalim niya. Ngunit ang pakiramdam na yon ay gumuho nang pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir?" sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Mr. Marco de Villa is here to see you. Wala po siyang appointment." Kumunot ang noo ni Don Alejandro. Ang biglaang pagbisita ni Marco ay hindi magandang senyales. "Papasukin mo siya." Pumasok si Marco na may isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Ang nangiting iyon ay hindi ng isang business partner, kundi ng isang buwitre na nakaamoy ng sariwang karne. "Alejandro, my friend," bati nito at umupo sa silyang nasa harap ng mesa ni Don Alejandro nang hindi man lang inaanyayahan. "Marco, anong ipinunta mo dito?" Diretsong tanong ni Don Alejandro. Hindi itinatago ang kanyang inis. Ang nangiti ni Marco ay lalong lumawak. "Nabalitaan ko ang nangyari sa charity ball. Ang anak mo, si Ara, mukhang may natuklasan siyang hindi dapat malaman." Nanigas ang panga ni Don Alejandro. Wala siyang alam. Isang bata lang yon na nalilito. "Talaga ba?" Inilapag ni Marco ang isang brown envelope sa ibabaw ng makintab na mesa ni Don Alejandro. Dahil ang batang nalilito na yon ay nakitang papunta sa apartment ng dati nating scapegoat. Mukhang ang multo ng nakaraan ay nagbabalik para dalawin tayo, Alejandro. Hindi ginalaw ni Don Alejandro ang envelope. "Anong kailangan mo, Marco? Sabihin mo ng diretso." Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Ang pagkukunwaring kabaitan ay naglaho na. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong kasakiman. "Simple lang, Alejandro. Ang deal natin para sa merger, kailangan na nating i-finalize. At para masigurong magiging matatag ang ating pagsasama, gusto ko ng isang bagay na mas matibay pa sa pirma sa kontrata." Tinitigan niya si Don Alejandro ng diretso sa mata. "Gusto kong pakasalan si Ara." Parang isang kulog ang narinig ni Don Alejandro. "Nababaliw ka na ba?" "Hindi ako nababaliw. Praktikal lang ako." Kalmadong sagot ni Marco. "Ang kasal na ito, ang magiging selyo ng ating alyansa. Magiging isang pamilya tayo. At bilang pamilya, poprotektahan naman natin ang mga sikreto ng isa't isa. Isipin mo na lang, Alejandro, kapag naging manugang mo na ako, ang problema ko ay magiging problema mo rin. At ang problema mo,
ay mananatiling nakabaon sa limot. Itinulak niya ang envelope palapit kay Don Alejandro. Sa loob niyan ay mga kopya ng mga dokumento, mga bank transfer, mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Sapat na para sirain hindi lang ang pangalan mo, kundi ang buong Alejandro Prime Holdings. Isang tawag ko lang sa media at tapos ang laro. Binuksan ni Don Alejandro ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitignan ang mga papel. Ang lahat ng ebidensya ng kanyang kasalanan ay naroon. Hindi niya direktang inutos ang pagsabotahe kay Min noon, pero alam niya ang plano ni Marco. Pinabayaan niya ito. Nakipagsabwatan siya sa kanyang katahimikan dahil nakinabang din siya. At ngayon, ang katahimikang yon ang magiging tanikala sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Don Alejandro ang takot. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang imperyo, ang pangalan niya. Nag-angat siya ng tingin kay Marco. Nakita niya sa mga mata nito ang tagumpay. Alam ni Marco na nanalo na ito. Nahuli na niya ang hari sa sarili nitong bitag. Ang anak mo, Alejandro, sabi ni Marco. Ang boses ay malambing na ngayon na parang lason. O ang lahat ng ito. Umupo si Don Alejandro sa kanyang silya. Tila biglang nanghina at tumanda. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa syudad na dati parang laruan lang sa kanyang mga kamay. Ngayon, ang syudad na yon ay parang isang halimaw na handa siyang lamunin. Mayroon siyang pagpipilian. Isalba ang kanyang sarili o isalba ang kaligayahan ng kanyang anak. Ngunit para sa isang taong katulad ni Don Alejandro, ang pagpipilian ay matagal nang nagawa. Ang sarili muna, ang imperyo muna, palagi. Umupo siyang mag-isa sa dilim ng kanyang opisina matapos umalis ni Marco. Ang mga anino ay tila gumagapang sa pader. Kinukutya ang kanyang karuwagan. Kinuha niya ang isang baso at nagsalin ng mamahaling alak. Ngunit kahit ang pinakamahal na alak sa mundo ay hindi kayang hugasan ang lasa ng kapaitan sa kanyang lalamunan. Tinawag niya ang isang katulong sa intercom. Papuntahin mo dito si Ara. Ngayon din. Ilang sandali pa, pumasok si Ara sa opisina. Ang mga mata ay bakas pa rin ang kalungkutan. Tumingin siya sa kanyang ama. Naghihintay. Tinitigan siya ni Don Alejandro, ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa, ang kanyang isasakripisyong tupa. Ibinaba niya ang kanyang baso. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng malamig at walang awa na determinasyon. Isang itsura na hindi pa nakikita ni Ara kailanman. Ara, ikakasal ka kay Marco sa katapusan ng buwan. Sabi niya, ang boses ay walang anumang bahid ng pag-aalangan o pagsisisi. Ito ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang utos. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang isang hatol ng kamatayan. Ito ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang utos. Hindi makapaniwala si Ara. Nagrehistro ang mga salita sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang puso ay tumatangging tanggapin ang mga ito. Ano po? Papa, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Tapos na ang desisyon, Ara, sabi ni Don Alejandro. Ang mga mata ay kasing tigas ng bato. Para ito sa pamilya, para ito sa kumpanya, ito ang responsibilidad mo. Responsibilidad? Halos pasigaw na sagot ni Ara. Isang tapang na ngayon lang niya naramdaman ang biglang umusbong mula sa kanyang pagkasuklam. O kabayaran para sa mga kasalanan ninyo? Gagamitin niyo ako para pagtakpan ang ginawa niyo kay Min? Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa opisina nang ihampas ni Don Alejandro ang kanyang kamao sa mesa. Wala kang alam sa mga bagay na to. Sumunod ka na lang. Hindi! Sigaw ni Ara. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mga pisngi. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi sa taong yon. Ngunit ang kanyang pagtutol ay parang alon na humahampas sa isang pader na bato.
Nakita niya sa mga mata ng kanyang ama na wala nang babalik. Ipinagkanulo na siya. Ipinagpalit na siya para sa negosyo. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ay naging isang totoong bilangguan. 2 bodyguard ang laging nakabantay sa labas ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga kapatid ay sinubukan siyang kausapin. Sinasabing, tanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran, ngunit hindi niya sila pinakinggan. Siya ay nag-iisa, wasak, at desperado. Isang gabi, habang ang buong bahay ay tahimik na, alam ni Ara na yon na ang huling pagkakataon niya. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang makita si Min. Si Min lang ang natitira niyang pag-asa. Kahit na itaboy pa siya nito ulit, kailangan niyang subukan. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Gamit ang kumot na pinagdugtong-dugtong, dahan-dahan siyang bumaba mula sa bintana ng kanyang kwarto sa ikalawang palapag. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lang sa takot na mahulog, kundi sa takot sa kanyang ginagawa. Nang marating niya ang damuhan, tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-likod, papalayo sa ginintuang hawla na sumasakal sa kanya. Umakyat siya sa mataas na pader sa likod ng kanilang hardin. Ang kanyang mamahaling damit ay napunit. Ang kanyang balat ay nagasgasan, ngunit hindi niya ininda. Nang makalabas siya, para siyang isang dayuhan sa sarili niyang lungsod. Gabi na at umuulan. Wala siyang pera, wala siyang cellphone. Ang tanging dala niya ay ang address ni Professor Reyes na naisaulo niya. Naglakad siya, nagtanong. Sumakay ng jeep sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Nakiusap sa driver na isakay na lang siya kahit wala siyang pamasahe. Ang mga tao ay tinitignan siya na may halong awa at pagtataka. Ang babaeng may maruming damit at magulong buhok na mukhang galing sa ibang mundo. Makalipas ang halos 2 oras, basang-basa sa ulan at nanginginig sa ginaw, narating niya ang apartment. Ang ilaw sa bintana ni Professor Reyes ay nakabukas pa. Kumatok siya sa pinto. Ang kanyang mga daliri ay halos manhid na sa lamig. Nang bumukas ang pinto, si Min ang nakita niya. Ang itsura ni Min ay nagbago mula sa pagtataka, papunta sa gulat, at pagkatapos ay sa isang malamig na pader ng pagtanggi. Nakita nito ang kanyang itsura, ang basang damit, ang sugat sa braso, ang desperasyon sa kanyang mga mata. Min, sabi niya, ang boses ay halos hindi na marinig dahil sa pagod at ginaw. Tulungan mo ako. Tinitigan siya ni Min, ang mga mata ay walang mababakas na emosyon. Anong ginagawa mo dito, Ara? Sinabi ko na sa'yo. Ikakasal na ako, Min. Putol ni Ara sa sasabihin nito. Ang mga salita ay lumabas na parang isang pagsabog. Ipakakasal ako ni Papa kay Marco. Pinipilit niya ako. Min, please, ayokong magpakasal sa kanya. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Hinawakan niya ang braso nito. Ang kanyang mga kamay ay nagyeyelo. Kahit patirahin mo lang ako dito, kahit isang gabi, kahit saan, kahit sa sahig. Bukas, aalis din ako. Please, Min, wag mo akong itaboy. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit ang tanging nakikita ni Min ay ang mukha ng kanyang ama, ang apelyidong Alejandro, ang kasinungalingan. Isa lang ba itong pakulo? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Isang paraan para makuha ang tiwala ko? Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Ara sa kanyang braso. Ang paghawak nito ay parang isang apoy na unti-unting tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. At natakot siya sa pakiramdam na yon. Umuwi ka na, Ara, sabi niya. Ang boses ay patag at walang buhay. Problema yan ng pamilya niyo. Huwag mo akong idamay. Pero Min, hindi mo ba maintindihan? Sabi niya, mas matigas na ngayon. Ayokong makita ka. Ayokong marinig ang boses mo. Bawat tingin ko sa'yo, naaalala ko lang ang ginawa ng ama mo. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang alam niyang dudurog dito, mga salitang kailangan niyang sabihin
para iligtas ang sarili niya sa mas malaking sakit. Baka nga tama lang ang ginagawa ng ama mo. Magpakasal ka kay Marco. Pareho lang naman kayo. Nabibilang kayo sa iisang mundo. Humarap siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Umuwi ka na sa inyo, senyorita. Hindi ito lugar para sa'yo. Blag. Ang pagsara ng pinto ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Sa labas, sa gitna ng buhos ng ulan, napaluhod si Ara sa semento. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay namatay. Wala na. Wala nang matatakbuhan. Wala nang kakampi. Naramdaman niya ang malamig na semento sa kanyang mga tuhod, ang malamig na ulan sa kanyang balat, at ang mas matinding lamig sa loob ng kanyang dibdib. Humagulgol siya. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng patak ng ulan, isang tunog ng isang pusong tuluyan ng nabasag. Sa loob ng apartment, nakasandal si Min sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Bawat hikbi na naririnig niya mula sa labas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sinasabing tama lang ang ginawa niya. Kailangan niyang gawin yon. Ngunit habang naririnig niya ang mga yapak ni Ara, napapalayo, napasuray-suray sa gitna ng ulan, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Isang luha ng pagsisisi. Hindi alam ni Ara kung paano siya nakauwi. Ang kanyang paglalakbay pabalik ay isang malabong panaginip ng malamig na ulan, mga ilaw ng sasakyan na dumadaan, at isang pusong manhid na sa sakit. Nang makarating siya sa gate ng mansyon, hindi na siya umakyat sa pader. Naglakad lang siya papunta sa guardhouse, isang basang sisiw na sumusuko na sa laban. Ang kanyang pagbabalik ay hindi sinalubong ng sigawan o sampal. Sinalubong ito ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita siya ng kanyang ama, tinignan ng kanyang marumi at basang itsura, at walang sinabi. Isang tingin lang ang ibinigay nito. Isang tingin ng malamig na tagumpay. Alam nitong wala na siyang tatakbuhan. Sa sumunod na araw, si Ara ay naging isang manika. Isang magandang manika na walang buhay. Hinayaan niya ang mga taga-disenyo na sukatan siya para sa kanyang wedding gown. Hinayaan niya ang mga event planner na ipakita sa kanya ang mga bulaklak at mga imbitasyon. Sumagot siya kapag tinatanong, tumango kapag kinakailangan. Ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang kaluluwa ay wala na roon. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya. Ito ay isang transaksyon sa negosyo at siya ang produktong ibinebenta. Isang umaga, habang nag-aalmusal, ang balita sa telebisyon ay nag-flash ng isang announcement. Isang larawan niya at ni Marco ang lumitaw sa screen, masaya at nakangiti. Inanunsyo na ang nakakagulat na pag-isang dibdib ng business tycoon na si Marco de Villa at ng socialite na si Ara Alejandro. Sa apartment ni Professor Reyes, nanonood din si Min. Hawak niya ang isang baso ng kape, ngunit ito ay lumamig na nang hindi niya namamalayan. Nakatitig lang siya sa screen, sa ngiti ni Ara sa litrato. Isang ngiti na alam niyang peke. Isang ngiti na siya ang tumulong pumatay. Min. Pumasok sa sala si Professor Reyes. Ang mukha ay seryoso. Alam kong masakit yan para sa'yo. Hindi sumagot si Min. Patuloy lang siyang nakatitig sa telebisyon. Pero kailangan mong malaman, pagpapatuloy ng matanda, na baka nagkamali ka sa paghusga sa kanya at baka nagkamali rin tayo sa paghusga sa sitwasyon. Inilapag ni Professor Reyes ang isang maliit na digital voice recorder sa mesa. May nakausap akong dating empleyado ng subcontractor. Takot siyang magsalita noon, pero ngayon, pumayag na siyang tumulong. Pininidot ng professor ang play button. Isang nanginginig na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa recorder. Si Mr. De Villa po mismo ang nag-utos. Sabi niya, kailangan nating siguraduhin na ang disenyo ay papalpak sa huling test, pero dapat magmukhang kasalanan ng inhinyero. Si Don Alejandro.
Wala siyang kinalaman sa mismong utos, pero alam kong alam niya ang nangyayari. Nakinabang siya, kaya nanahimik lang siya. Muling pinindot ng professor ang play. Isa pang recording. Ngayon, ang boses ni Marco de Villa mismo ang narinig ni Min. Isang recording mula sa isang pagpupulong na nakuha ng kanilang source. The old man thinks this marriage is his idea. Mayabang na sabi ni Marco sa kausap nito. He thinks he's saving his company. But the truth is, I've always wanted his empire. And his daughter? She's just a beautiful bonus, the key to the throne. Pinatay ng professor ang recorder. Ang katahimikan sa kwarto ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Si Marco. Siya ang utak ng lahat. Mula noon hanggang ngayon. Si Don Alejandro ay naging kasabwat dahil sa kanyang kasakiman at karuwagan. Ngunit ang ahas, ang totoong demonyo sa kwentong ito, ay si Marco. At si Ara, hindi siya kasabwat. Isa rin siyang biktima. Isang tupa na ihahatid sa katayan. Biglang bumalik sa isipan ni Min ang itsura ni Ara noong gabing umuulan. Ang desperasyon sa kanyang mga mata, ang lamig ng kanyang mga kamay, ang basag niyang boses na humihingi ng tulong. Ikaw na lang ang pag-asa ko. At tinanggihan niya ito. Itinulak niya ito pabalik sa impyerno. Isang pakiramdam ng matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa galit na naramdaman niya. Nagkamali siya. Nagpadala siya sa puot at hinusgahan niya ang isang taong nasasaktan din, tulad niya. Anong araw ang kasal? Tanong ni Min. Ang boses ay mahina, ngunit may bagong determinasyon. Sa Sabado, sagot ng professor. Sa engagement party nila, doon nila pipirmahan ang lahat. Isa sa mga kaibigan ni Min mula sa dati niyang trabaho na naawa sa nangyari sa kanya, ang nagpadala sa kanya ng isang litrato sa cellphone. Isang litrato ng isang marangyang imbitasyon. Ang engagement party ni na Marco de Villa at Arabella Alejandro. Tinitigan ni Min ang imbitasyon sa screen ng kanyang telepono. Ang mga pangalan nila ay magkatabi, nakasulat sa magandang gintong letra, isang magandang kasinungalingan. Sinara niya ang kanyang kamao, ang kanyang mga buto ay lumagitik. Ang lahat ay tila nawala na. Huli na ang lahat. Si Ara ay susuko na. Ang kanyang pangalan ay mananatiling marumi. Mananalo na naman ang kasamaan. Ngunit habang tinitignan niya ang imbitasyon, hindi pagkatalo ang kanyang naramdaman. Isang apoy ang muling nagliyab sa loob niya. Isang apoy na pinatay ng kanyang pagsisisi, ngunit ngayon ay mas malakas pa kaysa dati. Hindi na ito para sa paghihiganti. Hindi na ito para sa kanyang sariling pangalan. Para na ito kay Ara. Hindi ko ito hahayaan. Bulong ni Min sa sarili. Tumingin siya kay Professor Reyes. Ang mga mata ay puno ng isang mapanganib at hindi matitinag na desisyon. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay ginawang isang hardin mula sa panaginip. Libo-libong puting rosas at baby's breath ang nakaayos sa bawat sulok. Ang mga ilaw mula sa mga kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga bituin at ang malumanay na tunog ng isang string quartet ay pumupuno sa hangin. Ito ay perpekto. Isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo si Ara sa gitna ng lahat, sa tabi ni Marco. Suot niya ang isang mamahaling puting bestida na idinisenyo ng isang sikat na couturier. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang mukha ay may makeup na nagtatago sa kawalan ng buhay sa kanyang mga mata. Isa siyang perpektong manika na ipinaparada. Ngumingiti siya kapag may bumabati. Tumatawa siya ng mahina sa mga biro. Nakikipagkamay siya sa mga importanteng bisita, mga politiko, mga CEO, mga taong may pangalan sa lipunan. Ginagawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, lumulutang sa isang madilim at tahimik na karagatan ng pagkasuko. Nakita niya ang kanyang ama sa di kalayuan, nakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo
Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ipinagmamalaki nito ang kanyang tagumpay. Ang kanyang perpektong transaksyon. Nagsimula na ang programa. Nagsalita ang ama niya. Nagsalita ang ama ni Marco. At ngayon, si Marco na mismo ang nakatayo sa entablado. Hawak ang mikropono. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Marco. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa gabing ito, hindi lang dalawang kumpanya ang nag-iisa, kundi dalawang puso. Tumingin ito kay Ara. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na nagpadama sa kanya ng pagsusuka. Ara, my love, simula ng una kitang makita, alam ko na ikaw ang babaeng para sa akin. I promise to take care of you and to love you for the rest of our lives. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. At ngayon, pagpapatuloy ni Marco, bilang simbolo ng aming pagsasama. Biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Lahat ng mga ulo ay napalingon. Ang musika ay huminto. Ang palakpakan ay natigil. Nakatayo sa may pintuan si Min. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng delivery boy. Nakasuot siya ng isang luma, ngunit malinis na itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng determinasyon. Hindi siya ang Min na nakita ni Ara sa terminal o ang Min na nagtaboy sa kanya sa gitna ng ulan. Ito ang Min mula sa eroplano, ang bayani, ang inhinyero. Isang kolektibong bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Sino ang lalaking ito? Paano siya nakapasok? Sino ka? Guards, ilabas ang taong yan! Sigaw ni Marco mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging masaya papunta sa pagkagulat at galit. Ngunit hindi gumalaw si Min. Naglakad siya papasok. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Marco o sa mga gwardya na papalapit sa kanya. Nakatutok ang mga ito kay Ara. At sa isang iglap, sa gitna ng gulat ng lahat, nagtama ang kanilang mga mata. Sa tinging iyon, nakita ni Ara ang lahat. Pagsisisi, pag-aalala, at isang pangako. Biglang bumalik ang buhay sa kanyang mga mata. Isang maliit na baga ng pag-asa ang muling nagliyab sa loob ng kanyang dibdib. Bago pa man makalapit ang mga gwardya, itinaas ni Min ang kanyang cellphone. Sandali lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat. May gusto lang akong ibahagi sa lahat. Isang maikling mensahe para sa engagement ni na Mr. De Villa at Miss Alejandro. Mabilis niyang ikinonekta ang kanyang cellphone sa malaking projector screen sa likod ng entablado, gamit ang isang maliit na device na inihanda niya. Ang logo ng engagement party ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang audio waveform at isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Marco De Villa. The old man thinks this marriage is his idea. He thinks he's saving his company. But the truth is, I've always wanted his empire. And his daughter, she's just a beautiful bonus. The key to the throne. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Marco, na ngayon ay namumutla na parang isang patay, nakatayo sa entablado. Ngunit hindi pa tapos si Min. Isa pang recording ang kanyang pinatugtog, ang boses ng dating empleyado. Si Mr. De Villa po mismo ang nag-utos. Sabi niya, kailangan nating siguraduhin na ang disenyo ay papalpak sa huling test, pero dapat magmukhang kasalanan ng inhinyero. Si Don Alejandro, alam kong alam niya ang nangyayari. Nakinabang siya, kaya nanahimik lang siya. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang social event of the year ay nagsimulang mag-flash, nakatutok ngayon hindi sa masayang magkasintahan, kundi sa isang eskandalong nabubuo. Patay na yan!
Patay ng sound system! Sigaw ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang lalaking naka-uniforme ang pumasok sa ballroom at dire-diretsyong umakyat sa entablado. Mr. Marco de Villa, pinag-aaresto po kayo para sa corporate sabotage at perjury. Habang pinoposasan si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Min. Ngunit si Min ay hindi na sa kanya nakatingin. Matapos isakay si Marco, ang atensyon ng lahat ay napunta sa dalawang taong natira sa gitna ng eskandalo, si Min at si Don Alejandro. Naglakad si Min palapit sa matanda, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwa, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ang kanyang perpektong gabi ay naging isang bangungot. Huminto si Min sa harap niya. Walang sigawan, walang sumbatan. Tinitigan lang niya ito. At kayo naman, Don Alejandro? Sabi ni Min. Ang boses ay matatatag at malinaw. May utang din kayo na dapat bayaran. Ang mga salita ni Min, may utang din kayo na dapat bayaran, ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Don Alejandro na parang isang hatol. Ang lahat ng ingay sa ballroom, ang mga bulungan, ang pag-click ng mga kamera, ang mga tanong ng mga reporter, ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang mga mata ni Min. Mga matang hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang bagay na mas malala pa, awa. At sa likod ni Min, nakikita niya ang kanyang anak, si Ara, na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Ito na, ang pagbagsak, hindi sa kamay ng batas, kundi sa harap ng lahat ng taong hinangaan siya at sa harap ng sarili niyang anak. Walang sinabi si Min, hindi niya kailangan. Ang mga recording ay nagsabi na ng lahat. Hindi siya ang utak, pero kasabwat siya. Nakinabang siya, nanahimik siya. At ang katahimikang iyon ay isang krimen na mas mabigat pa kaysa sa anumang kaso sa korte. Ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo na kanina lang ay bumabati sa kanya ay dahan-dahang lumalayo, na para bang isa siyang may sakit na nakakahawa. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Ang pangalang Alejandro, isang pangalan na binuo niya sa loob ng 50 taon para maging simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay sa isang iglap naging simbolo ng kasinungalingan at kahihiyan. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang tingin mula kay Ara. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, sabi ni Min. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi ko rin kailangan ng paghihiganti. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Tinalikuran siya ni Min at naglakad palapit kay Ara. Ngunit si Don Alejandro ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw, habang pinapanood ang eksenang sumunod. Lumapit si Ara sa kanya, ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa. Ang bawat hakbang nito palapit ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Huminto ito sa harap niya at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang takot sa mga mata nito. Hindi niya nakita ang paggalang na laging nandoon. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang babaeng nasaktan niya ng lubusan. Lagi po kitang tinitingala, Papa, sabi ni Ara. Ang boses ay basag, ngunit matatag. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Lagi kong ipinagmamalaki na anak niyo ako, na ako ay isang Alejandro. Huminga ito ng malalim, pinipigilan ng isang hikbi. Pero ngayong gabi, hindi na niya tinapos ang sasabihin niya. Hindi na kailangan. Ang sakit at pagkabigo sa kanyang mga mata ay nagsabi na ng lahat. Para kay Don Alejandro, ang mga salitang iyon ay mas masahol pa sa isang sentensya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang paghanga sa mga mata ng kanyang anak ay ang tunay niyang kayamanan. At ngayon, nawala na ito. Napanood niya
na parang isang manonood sa sarili niyang trahedya. Habang tinalikuran siya ni Ara, naglakad ito palayo sa kanya, palayo sa entablado ng kanilang kahiyan at palapit kay Min, ang lalaking minaliit niya, ang lalaking sinubukan niyang durugin. Napanood niyang hinawakan ni Min ang kamay ni Ara, napanood niyang nag-usap sila nang may pag-aalala sa kanilang mga mata. Si Don Alejandro, ang hari ng kanyang imperyo, ay naiwang mag-isa sa kanyang trono ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang pagod, ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Bigla siyang nanghina. Napahawak siya sa isang mesa para suportahan ang sarili at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang siya ay matanda na. Talunan, ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang talikuran ng lahat ay ang pag-alis ni Min at Ara sa ballroom. Habang papalabas sila, lumingon si Ara kay Min. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit mayroon ng bagong kislap ng pag-asa. Ngang kalayaan. Tinitigan niya ang kaguluhan na iniwan nila sa likod, ang mga reporter na nagkakagulo, ang mga bisitang nagbubulungan, at ang kanyang ama na nakatayong mag-isa na parang isang nabuwal na monumento. Isang bahagi niya ang naawa, ngunit alam niyang kailangan itong mangyari. Tumingin siya kay Min, sa lalaking hindi sumuko, sa lalaking bumalik para sa kanya. Pwede mo ba akong isama palayo dito? Tanong nining niya. Ang boses ay halos isang bulong. Hinawakan ni Min ng mas mahigpit ang kanyang kamay, isang mainit at matatag na pagkakahawak na nagsasabing hindi na siya bibitaw. Kahit saan mo gusto, sagot niya, at magkasama silang lumabas, papalayo sa mga kumikinang na ilaw ng kasinungalingan, at papalabas sa isang gabing puno ng pangako ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging nagbabadya ng Pasko ay nagsisimula nang maramdaman sa Maynila. Ang eskandalo sa Engagement of the Year ay matagal nang napalitan ng mga bagong balita. Ngunit ang epekto nito ay nananatili. Nakatayo si Min sa loob ng isang malawak na hangar. Ang amoy ng langis at metal ay pamilyar at nakakapanabik sa kanyang pang-amoy. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng delivery boy. Nakasuot siya ng isang kulay asul na jumpsuit ng isang bagong aerospace company na nagtiwala sa kanyang talento. Sa harap niya ay isang prototype ng isang bagong disenyo ng makina ng eroplano. Isang disenyong mas magaling pa kaysa sa ninakaw sa kanya. Magaling ang ginawa mo dito, Engineer Salazar, sabi ng kanyang bagong boss, isang matandang lalaki na may mabait na ngiti. Min na lang po, sir, sagot niya. Ngumiti ang matanda. Sige, Min. Ipagpatuloy mo lang yan. Naniniwala akong malayo ang mararating ng proyektong ito. Tumango si Min. Isang pakiramdam ng pasasalamat at kapayapaan ang bumalot sa kanya. Nakuha na niya ang hustisya. Ang kanyang pangalan ay nalinis na. Si Marco de Villa ay nahatulan at nakakulong. Ngunit higit sa lahat, nakuha na niya muli ang kanyang buhay. Ang buhay na ipinagkait sa kanya. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay ng basahan, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Mas payat na ito ngayon, mas marami ng puting buhok, at ang dating tindig ng kapangyarihan ay napalitan ng isang anyo ng kapakumbabaan. Si Don Alejandro. Naglakad itong mag-isa palapit sa kanya. Walang bodyguard, walang awtoridad. Isang matandang lalaki lang na may dalang pinagsisisihan. Huminto ito sa harap ni Min. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Min? Sabi ni Don Alejandro, ang boses ay mahina. Wala ako dito para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan. Huminga ito ng malalim. Nandito ako para magpasalamat. Hindi mo lang iniligtas ang mga anak ko sa eroplano. Iniligtas mo rin sila mula sa akin. Tumingin ito sa paligid ng hangar. At para sabihing, natutuwa akong makita kang bumalik sa lugar kung saan ka talaga nabibilang. Hindi sumagot si Min. Tumango lang siya.
Isang tango ng pagtanggap. Hindi pa niya kayang magpatawad ng lubusan, ngunit sapat na ang pag-unawa para palayain ang natitirang galit sa kanyang puso. Tinalikuran na siya ni Don Alejandro at naglakad pabalik sa kotse nito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bago ito sumakay, lumingon ito sa huling pagkakataon. Alagaan mo siya, iho. Ang tunog ng mga batang nagtatawanan ang pumuno sa isang maliit, ngunit maliwanag na art gallery sa Quezon City. Pinapanood ni Ara ang mga bata habang ginuguhit nila ang kanilang mga pangarap sa isang malaking canvas, bahagi ng isang art workshop para sa mga batang kalye na siya mismo ang nag-organisa. Hindi na siya nakatira sa mansyon. Umupa siya ng isang maliit na apartment na tutong magluto para sa sarili at namuhay ng simple. Gamit ang maliit na perang naipon niya, sinimulan niya ang maliit na gallery na ito. Dito, nahanap niya ang kanyang sarili, hindi bilang isang Alejandro, kundi bilang si Ara. Isang babaeng may sariling boses at may sariling layunin. Nag-angat siya ng tingin nang may pumasok sa gallery, si Min. Nakangiti ito habang pinapanood ang mga bata. "Mukhang masaya ka dito," sabi nito paglapit sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Ngumiti si Ara, isang ngangiting totoo at walang bigat. Masaya at malaya. Naglakad sila palabas ng gallery. Iniwan ang masayang ingay ng mga bata sa likuran. Dapit hapon na at ang langit ay may kulay kahel at rosas. Naglakad sila nang walang patutunguhan sa mga tahimik na kalye. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkakabanggaan. "Nakita ko ang papa mo kanina," sabi ni Min. Natigilan si Ara sa paglalakad. "Talaga? Anong sabi niya?" "Nagpasalamat siya," simpleng sagot ni Min. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa mukha ni Ara. Lungkot, pag-unawa, at sa huli, pagtanggap. Bumisita rin siya sa akin noong isang linggo. Humingi siya ng tawad sa unang pagkakataon. Narinig ko siyang umamin sa kanyang pagkakamali. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang maliit na parke. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa papalubog na araw. "Ara," sabi ni Min, at kinuha nito ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay pamilyar at puno ng init. 6 na buwan na ang lumipas. Pareho na nating inaayos ang mga buhay natin. Pareho na tayong malaya mula sa nakaraan. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. "Pwede na ba? Pwede na ba nating subukan ulit? Mula sa simula. Walang mga lihim, walang pader sa pagitan natin." Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Kasabay ng huling sinag ng araw, tinitigan ni Ara ang kanilang magkahawak na mga kamay. Ang kamay niya, na dati malambot at hindi sanay sa trabaho. At ang kamay niya, na may mga kalyo at peklat ng paghihirap, ngunit ngayon ay simbolo ng katatagan. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti. Ang pinakamaliwanag at pinakatotoo niyang ngiti. "Oo, Min," sabi niya. Ang boses ay puno ng kagalakan at pag-asa. "Ngayon pa lang tayo magsisimula." Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa paglubog ng araw, sa isang simpleng parke sa gitna ng magulong syudad, dalawang mundo ang tuluyan ng nag-isa. Ang kanilang hinaharap ay hindi perpekto. Hindi ito magiging madali. Ngunit sa unang pagkakataon, ang hinaharap na yon ay sa kanila lamang. Isang kwentong sila mismo ang susulat, simula sa unang pahina.